So hello everyone, it's me again, Kuya Daniel, and I am TNBS operator at the same time driver na rin po muna. Habang naghahanap pa tayo ng mabebenta na sasakyan na to or makahanap tayo ng driver. Okay. So here's my thought. Hindi pa utot, okay? Napansin ko lang way back last year pa yata to or early this year, no? Mga cancellation na yan. Actually last December 2024 diyan ko naranasan talagang tindi ng ng cancellation ko. Talagang kinakailangan. Alam nyo bakit? 20 minutes bago makapunta sa pick up point, tapos unpair, diba? Matagal lang issue to pero walang ginagawang aksyon yung pamunuan. Kasi sa totoo lang kailangan nila magpasikat sa gobyerno para hindi sila ma-fine, kasi sila yung mapapine ng malaki, and possible ma-suspend or matanggal pa yung prangkisa ibinigay sa kanila. I think 25 years tong prangkisang to. Okay. So sabi nga nila third party kami. If I am not mistaken, third party raw na hindi mapipilit na tanggapin isang trabahong lugi. Oh. Ngayon, ang dami ko nakikita sa Facebook na nagpo-post ng screenshot nila na nasuspend sila ng 3 days kasi ang dami nilang cancellation. May nakita pa ako dahil sa dami ng cancellation niya, naban na siya. Okay? Ito raw ay hindi naaayon sa napagkasundo ang patakaran between the TNBS operator driver and the company itself. Okay. Again, kayo namin sabi na kami ay third party na ayaw malugi. Kasi ganito yan eh. Pag tinanggap namin yung kita, yung trabaho yun, bawa 200 pesos. Actually, mamaya kwento ko konti. 200 pesos, 20 minutes mong pipick upin, tapos 30 minutes mong i-drop. That is almost an hour for 200 pesos. Ano bang kinita ng third party na sinasabi? Diba? Alam niyo, sa totoo lang naiiyak ako eh. Yung pang baby namin na almost 400,000 pesos napunta dito sa pangbabayad ng sasakyan dahil sa tagal ng proseso niya. As ending, wala na ganyan pang mangyayari, diba? Ayaw namin maban kasi ito lang yung source of income namin as of now. Medyo nahihirapan akong sumabay sa laban ngayon dahil ang nahihirapan na akong kumuha ng driver. Kung makakawala ako ng driver bakit hindi eh, diba? Medyo masakit lang sa pakiramdam namin na naiitsipwera kami na habang kami nagtitiis na napakababang pera, kayo kumikita kayo 30 million per day. Diba? Sabihin natin gross na lang yun. Kasi may mga pinapasahod kayo, may binabayaran kayong mga renta-renta, diba? Nagpapakaraban kayo, etc. Sabihin natin kumikita kayo ng malinis na 10 million. 10 million kayo. Kami hirap na hirap kaming makuha yung 1,000 na income. Actually umalis yata ako kanina parang 9
920 na. Nakakatupay pa lang din ako. Ang malinis pa lang doon 500 RR. Nakakalungkot, di ba? Despite na ikaw ay nagtatrabaho, nagsusumikap, yan ang napapala natin. Ito yung pinaka worst decision ko na akala ko okay, napakabilis pero napakabagal. Imagine this, no? 2 to 3 months lang dapat ang proseso ng PA, then makakabiyahe na kami. Pero ano nangyari, guys, sinabot ako ng 1 year 9 months bago ko na ibiyahe na sa sakit ko. Hindi pa ako nagpalakad, umasas ng 45,000. Wala, hanggang ngayon 10 ka ako. Tapos malaman lamang ko this year lang din, karang January yata yun, na yung aking application is hindi na proseso ng nakakabwisit na law firm na yan sa Timog Banda yun. Katwiran nila LTFRB diba? Bakit yung iba 3 months, 2 months na gawa, pagdating sa kanila wala. Diba? Yan ang ano natin. Tas dun pa sa mga nakasabay ko may mga nakatakan na masasakyan. Nakakalungkot. Nagbibusiness sila tapos bigla malulugi dahil sa may nakasal kayo.